session para din for reference ng mga makakamiss for tonight. Okay, sige. First off, good evening and thank you so much for the time for the registration cascade for this year's district conference. Before we start, I'll open lang in prayer para then mapag-usapan na natin. Makapag-start na tayo. Sige, game. Father, we want to thank you for this evening, for allowing us na makapag-usap po para sa aming district conference. Tulungan niyo kami, Panginoon, upang saayos po ang lahat ng aming gagawin. Tulungan niyo kami, O Diyos, na mas mapag-usapan po namin yung aming registration in terms of the process and the things that needs to be done. Kayo, Panginoon, ang siyang manguna po sa bawat isa. Kayo po ang aming mapapurihan at masamba. In Jesus' name, Amen. Okay, sige. So, this coming July 1 will be the start ng ating registration. It will run for a month from July 1 hanggang August 2. So meron lang tayong 1 month for the early bird, which is 175 pesos. So from August 2 onwards, magiging 200 pesos na siya. Yung registration natin will close technically a week before the 31st. So yung mga regular na registration natin at 200 pesos will be August 3 hanggang August 3 until August 24. So technically, may 3 weeks naman for them for the registration. Walang walk-in. Kasi minamanage natin yung food tsaka yung kits na ipe-prepare. Sige, meron lang po mga questions. Halika na dito. Kasama ko po si Alec and King dito po sa No, previous years kasi meron tayong walk-in pa rin. Yung mga nag-walk-in last year is more on yung mga pinalit. So, kunyari may 20, tas 18 lang dumating. Yung dalawa, kinuha nila yung mas ganon. Hindi additional. Kailangan yung isa-submit ng president's final head count. Headcount talaga naman yung inaano natin. Kasi alam ko last year, meron ding nangyari na, I think si Mali, San Mateo, parang wala pa silang names, pero nilock na nila yung 10. Tapos sila na yung, si Angel na yung president nila yung nag-decide kung saan sila mapupunta. Okay, meron bang questions dun sa fees or timings natin? Okay, sige. Pupunta ako ngayon sa ating registration bit, no? I'll send in a copy of this link. So, starting July 1, we will be posting na rin naman ito sa ating Facebook page. Pero siguro pahapyaw, meron din kayong advance na viewing. Ito ang ating official na registration form. Yung pinis ko din dito sa ating group chat. So, katulad nung last year, yung ginawa natin, I'll zoom in lang. Ayan, katulad last year, yung ginawa natin, same instructions, meron tayong group registration, meron ding English and Tagalog. So, once yung proseso naman natin is, we will get the form, so ida-download lang natin siya. Naka-hyperlink na rin tayo sa first page. Both naman siya English and Tagalog. Ang gagawin na lang ng local presidents or secretaries or kung sino po yung i-assign natin na magsasubmit, ida-download na lang po itong template. So, once ma-download po itong, sige po, yung mga may questions po, ano na lang pasalita. Kasi wala po akong visibility dun sa ating chat. So, if ever po, yung mga magre-register, same po dun sa live form natin. So, meron pong name, age group, kasi this year, yung katulad po nung naging cascade natin, aside po doon sa breakout sessions, meron po tayong breakout ng age group. So per age group, nakalagay na po kung teens, young people, and young adult. Ilalagay na po natin siya dito. And yung type of leadership, yung categorization. Camera yan. Hindi ko alam. Nababother ka ba? Ayan o. Ayan. Ayun. So, yung type of leadership, kung siya ay current officer or current leader, pwedeng sa ministry, na hindi pa life group leader. So, baka lang po magkaroon ng confusion. Na pwede kasing may mga leaders tayo ngayon sa ministries na hindi pa life group leader. Ang priority natin though would be life group leader. So, kung sakali man na current leader din siya sa ibang ministry, pero life group leader siya,
yung life group leader po yung ating ika-categorize sa kanya. So again, yung type of leadership po ng ating district conference for this year is for 5 attendees: current officer, current leader, life group leader, life group members, and potential leaders, yung nakikita po natin. And same goes po as last year. Ilalagay na rin po natin dito kung ano yung session nila on session 1 and session 2. So as mentioned, nung initial briefing po, may kakaroon po tayo ng 2 pillars this year, which would be discipleship and mission. So ito po, kung makikita nyo, nasa form na rin po ito once you download, na nasa right side yung definition po ng mga breakout sessions. So session 1, ito po yung sa mission, ito po yung sa discipleship, ito po yung magsasabay kumbaga. And for session 2, ito po yung sa mission, and ito po yung sa discipleship. We will be releasing po yung list of, we will be releasing po yung mga speakers natin for the next couple of weeks para po sa ating promotion. But to give a heads up, ang approved, meron na po tayong approved na mga speakers for now. First po si Pastor Jam Caparas. Second po is si Jack Tirse Carpio. Pangatlo po is Ate Che Mendoza of IRM Parañaque. Siya po ay part ng IRM Bible School as Board of Trustee. Meron lang po kaming fina-finalize na isa pa. Kung saan po sila mapupuntang session, yun po ang hindi muna namin sasabihin sa inyo for now, kasi we're still finalizing naman po that one. Again, so ito po ang registration form. Baka po may questions or clarifications tayo sa registration form once we submit. Sorry, hindi pala naka-flash yung registration. Taga. Ito po siya. Oo nga. Ayan. Okay. So ito po yung registration form na sinidiscuss ko for earlier. Ito po yung sa name. So ilalagay po natin yung pangalan dito. Then yung age group, naka-identify po kung teens, young people, or young adults. Then yung type of leadership. Kung current officer, current leader, life group leader, member, or potential leaders. Again, ang priority po, kung current leader po ng ministries pero hindi pa life group leader, lagay po natin ay current leader. Pero kung both po siya na currently ay leader po sa mga ministries, pero and at the same time life group leader, ang ilalagay po natin ay yung life group leader po na categorization. Ayun. Tapos ilalagay lang rin po natin, ima-match po natin dun sa name kung ano po yung sessions na nasasamahan nila, kung discipleship or mission. Again, pinost na po namin dito kung ano po yung definition nitong mga sessions na ito. Ang na-post po kasi natin sa online is kung ano po yung pillars, ano po yung topics per pillar. Pero kung ano po yung magsasabay, yun po yung hindi pa natin nilalagay. But we'll be posting this for the next couple of days as well. Kayo po, baka may questions or clarifications about this bago po tayo mag-proceed. Going once, going twice. Okay, sige po. Ayan, so babalik po ako dito sa ating form. So again, nakalagay na po dito kung ito po yung homepage. Again, dito nyo po pwedeng i-click or i-download ang ating forms. And same naman po yung process no last year na kung sino man po yung magsasubmit. So maglalagay lang po ng name, ng contact number, yung age group, kung sino po yung magsasubmit, yun po yung ilagay natin dito for us. So ano po yung type of leadership, yung local church, then next lang po ito. Ito naman po, if ever man na merong chance na after po natin mag-submit ng by group, tapos may hahabol, pwede po nating piliin yung solo. So start po tayo sa solo. Pagka sa solo naman po kasi, medyo mano-mano pong pipiliin kung ano po yung session nila, no? So nakahati naman po ito for English and Tagalog instructions. So for example, for session 1, ano yung pipiliin niya? Kung discipleship or mission. And same goes for session 2, kung discipleship or mission. So same, ganun po yung sa first solo. For the group, ito naman po, making sure na fill up na po yung form. So again, nandito po ulit siya. Nilagay po ulit natin yung link ng form na ito. Dito, para lang po guided tayo along the way. Then, i-add lang po yung file for dito. So, sa group lang na yung file. Yes. Sa group lang may file. Why not
Kung solo additional, i-add na lang niya sa current group. Pero kasi, nasubmit na siya. Pag-duplicate. Oo, maduduplicate siya. Pwede din naman yun. Kailangan lang i-coordinate ng magsasubmit Na additional na sa lang. nag-addendum po kami for that specific na submission. Ayun. So, mag-ano lang tayo. Walan tayo ng sample na file na we can use as ayan. So, kunyari ay ano lang po ito, dummy lang na file. So, once we upload po dito yung Excel file, yung registration form, next lang po. Tapos, ayun, for full payment, for the registration fee po, full payment is required upon submission. For, ayan po, katulad po nung nabanggit, for any changes or concerns, please coordinate na lang po sa local presidents or please let me know po as the one leading po this project. Tapos ito lang po yung screenshot ng proof of payment. Same goes kung ito po ay mga mas GCash or yung bank. Ayun. So if ever po, malagay na po natin dito, submit lang po ito. And ayun. So ganun lang po siya kabilis for us. In terms po of the mode of payment, same po nung ginawa natin sa camp. So meron po tayo for BPI, for BDO, BPI, GCash, for the modes of payment. Again, medyo kakailanganin lang po natin ng full payment for this. Bawal down payment. Pero pwede namang mag-submit multiple times. So yun na lang siguro yung pwede natin gawin. Even per local church. Ayan, baka meron pong questions or clarifications. Pwede po yun. As long as naka-state naman yung name, right? It's not correct. Yes, Ken. Kasi ang kinukuha nyo naman yung church. Oo eh. Okay lang naman. So kunyari, Monday may batch 1 kayo na 10. Tapos Wednesday may batch 2 kayo na 5. Na may ganun. Basta yung details lang, complete siya for us. Para then, mailalagay namin siya dun sa, same nung ginawa natin last year. Sa IDs pa lang, nakalagay na kung ano yung mga ano nila, sessions nila. Question, anong gagawin pag papalitan yung hindi naka-register? For example, kunyari si King, tapos biglang may pasok pala siya dati. So may papalit. Yung mga ganun tinatanggap naman natin sa walk-in. Basta, hindi na siya i-register. hindi pwede naman, basta masabi ahead of time. Kasi So, kunyari, hindi na kami mag-Google form nun. Heads up na. oo, parang sabihan nyo kami na kung sino yung ipapalit. Kasi parang sa election, naka-list yung name. Oo, eh. So kung siya pupunta, Tsaka yung pinaka-cut off naman natin is hanggang 1 week before. So at least kung may changes pa prior to that. Then, mag-iba ng session. Oo. Okay. Ganun. So at least we can magbibigay din kami ng updates kasi yung ibang officers din yung nag-aayos nung pagtatantos dun sa IDs eh. Kung ano yung, so hihingin ko lang din yung consensus nila kung hanggang kailan sila tatanggap for that. Pero well said naman, kung hanggang kailan yung deadline for that. Ang worst case, palit tao pero same sessions. Ganon yung mangyayari. Kasi at the end of the day, mas hinahabol kasi natin yung headcount ng tao for the preparations. Yung per session, pwedeng siguro we change along the way. Pero yung headcount talaga kasi yung inaayos for the materials, for the food, etc. Ayun. Any questions po for the registration? Okay, sige po. Ito po ay aking okay, sige. Ngayon naman po, parang, ayan, andito na rin pala. Hello, Angel. Good evening. Ayan. Sige. So, for now naman, siguro just a quick, parang update lang for most of you guys. Kasi, nung nag-meeting po kami last week ng mga VPs together with the district officers, we just also want to comment kasi yung young people po was able to have na their program. So with the leadership po ni JJ and yung collaboration po with Lian and with Treasure and for the rest po ng VP for YP,
nakapag-usap na po sila, no? And I think si Evelyn din, together with her leadership, and nandito si Alec and si Anne, for us, yung opportunity din for us na siguro if we can already start yung sa young adults, si Andre lang nandito siya kanina, kinamusta ko lang din. Pero we will also be planning separately for the teens. Again, ang objective natin is for this year's conference is for us to have deeper collaboration. So yung communication natin for our co-VPs is also yung opportunity para sana at least kahit papano magkaroon tayo ng deeper connections with each other. Kaya then, meron tayong breakout sessions ng pillars for discipleship and ministry. And at the same time, meron tayong age group breakout sessions na katulad naman ng ginawa natin last year, ang core committees talaga nun would be yung mga VPs natin sa local tsaka sa district. Since si VP for YP ay meron na ring program, for the VP for YAs ba, checkpoint lang, for Evelyn, kay Alec, tsaka kay Anne, yung preparation for that, gusto nyo bang mag-meet din muna face-to-face or online? Para at ating mapag-usapan na. Evelyn. Feeling ko naman, Kuya Mike, mas better yung face-to-face para matapos natin. Pero on a weekend, this week siguro, can we, after, ay meron tayong di ba, may post, tayo ng July 4, Sabado. Sabado. Pwede Oo, siguro pero- kahit linggo. After that. Sige, pa-poll We kami. can also do that ng after kung di pa tayo ganun kapagod or linggo na para po mas focus lang. Pero yun sa akin. Mas ideal na Mm-mm. mag-face-to-face. Opo. Sabagay, Pero upuan nandun na na lang lahat. Isa ang upuan lang. Okay. Sige. Magpa-poll na lang kami after, even for the teens, no? Sige. Thanks, Evelyn. Sige. Actually, yun na naman yung agenda for tonight. Is more on the cascade. Kasi po, for, kailan ba si July 1? Tuesday. Wednesday. July 1 po, this Wednesday. Kaya din po, ginawa natin yung cascade na ito is to make sure lang na by July 1, once we open na po the registration, alam na po natin yung mga mangyayari. Alam na rin po natin yung gagawin. And to make sure lang na at least the bigger churches, ayan, si Mali, si Champaka, si Chorillo for the representation ni JJ Tanyong and Malanday are already here. So at least po yung nasa central in terms of the attendees and participation, tayo po ay makakapagsimula na for the R Cascade for that. With that, yun lang po actually, yun lang po yung agenda ko talaga for tonight. Para lang po ma-align tayong lahat sa ating registration. And hopefully we can continuously promote ang atin pong conference. And we expect po na sana ay ma-beat po natin ang number of last year. Ayun lang po. Baka meron po kayong gustong i-raise na any questions or clarifications?